Good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda CR-V 2.0 RSE HEV CVT Platinum White Pearl. Guys, ito yung top of the line variant ng ating Honda CR-V. Ang kanyang price is 2,610,000 pesos. Tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Guys, ito yung 6th gen na Honda CR-V. So na-launch siya dito sa Philippine market last October 2023. So 1 year na rin siya dito guys sa ating market, and eventually very in demand siya. Ang daming kumukuha ng hybrid kasi nga exempted sa coding. Kahit yung mga lower variants natin like yung 4x2 and 4x4 na turbo gasoline, very in demand naman. Eventually makikita nyo na rin siya sa kalsada. So dito muna tayo sa front portion guys. So naka LED headlights with daytime running lights tayo. LED fog lamps. RS design. Glossy black front grille. Ang maganda dito guys is yung transparent case ng Honda emblem na meron siyang outer blue lining. So sa lahat ng model lineup ng Honda, si CR-V pa lang ang ganito ang emblem. Then sa ilalim ng emblem guys, meron siyang camera para at least makita nyo sa head unit yung image ng front front view natin pag nagda-drive. Sa lower front bumper naman guys, naka diamond shape grill tayo with sensors na yan. So 4 yung sensors natin sa front portion. So ngayon kasi equipped na rin siya ng Honda Sensing. It's more on additional safety features na it will give assistance para sa mga unit owners natin. At kung manonotice nyo, mas malaki ang dimensions ng ating present model compared dun sa previous model natin. Then regarding naman sa engine guys, meron tayong dalawang engine. It's a combination of electric and motor engine. 204 horsepower, 335 Newton meters of torque. The same time, pag start natin ng sasakyan, normally hybrid technology kasi ito. So si electric engine muna ang mag-ooperate. Then eventually pag kailangan niya ng additional speed or power, lagi naka-back up si motor engine. At ang maganda dito, nagse-self-charge siya. So gasoline operated pa rin naman. Kaya matipid to. Fuel efficient to. So ito na yung new technology ng ating mga vehicles ngayon. So nandun na tayo sa transition ng pa-hybrid and electric vehicle. Yun nga lang, for Honda at the present time wala pa siyang electric vehicle na nilalabas. Pero eventually in the near future maglalabas na rin naman si Honda. So dito naman tayo sa passenger side guys. Actually yung top of the line variant napakaganda eh. For me nagko-compliment talaga itong mga fenders kasi body color siya. Sa lower variant kasi matte black. Tsaka kung makikita mo yung side view ng front portion natin, para siyang para siyang Gundam, mga robot ang style eh. Ganda. Tsaka ang nagpaangas din dito is yung front accent garnish sa glossy black. So naka tayo guys sa 18-inch glossy black alloy wheels tayo. Then ventilated disc ang ating front brakes. MacPherson strut naman ang ating front suspension. Ground clearance is 198mm. I repeat, 198mm. Door integrated side mirrors, iwas blind spots. Glossy black side mirror cover. Then nandito na ang ating side turning lights. Then meron na tayong lane watch camera. So ang purpose nito, every time na mag-right turn tayo, sa head unit na tayo titingin, and meron na tayong 360 view pag-a-atras tayo. Then body color door handles with smart entry na rin siya guys. Sa likod naman naka solid disc brakes tayo. Then multi-link naman ng ating suspension. Then ang maganda dito guys, yung windows natin is malalaki.
Then ang kanyang trimmings or accents is a combination of glossy black and chrome. Pakita ko lang ulit naman ang back portion, back side portion guys. Then dito naman sa bubong guys, meron tayong roof rail na chrome. Then nakano tayo guys sa glossy black shark fin antenna. Across all variants natin na CRV, ganyan na ang antenna natin to give you the more sporty look. Then ang tailgate spoiler natin is glossy black. Then ang signature vertical tail lights ng ating Honda CRV, LED na siya guys. Then meron na rin tayong reverse camera. Then 4-eye backup sensor. Then sa lower portion niya, naka dual pipe finish na siya. So pakita ko lang ulit guys ang ating back portion. Then ang maganda dito guys sa ating tailgate, ay maulit ko lang pala, yung emblem natin dito sa tailgate is wala lang transparent case, pero meron siyang outer blue lining. So power tailgate na siya. The same time, si hybrid or RS variant ang merong hands-free assist. Ibig sabihin, pagdala mo yung smart key at within reach siya ng vehicle, swipe mo lang yung paa mo sa ilalim ng rear bumper, magko-close na siya. Yun nga lang, hindi ko dala yung smart key. So nandun siya sa may guard, kaya hindi ko madedemo, pero eventually ganun rin naman yun. So kung ayaw mong gamitin yung smart key, swipe mo lang yung paa mo dito sa rear bumper, basta dala mo yung smart key, mag-o-open siya. Then ito ang ating compartment space. So kung manonotice siya, very spacious compartment space. Ang hybrid nga pala natin, 5-seaters lang siya. Then wala siyang spare tire, ano lang siya, sealant and tire inflator. Then ang battery ng hybrid is dito located, so 8 years warranty siya. Ang ating normal battery is 1 year warranty naman. So 5-seaters ng pag hybrid. Pakita ko naman yung driver side guys. Then regarding naman sa fuel tank capacity guys, 57 liters ang ating fuel tank capacity. So ang minimum octane required is 91. Pero kung preferred nyo is higher octane, kailangan consistent or maintain natin na isang octane lang ang gagamitin natin. So dito naman tayo sa second row. So sa door panel natin sa second row, meron siyang urethane texture with glossy black and chrome finish sa mga accents niya yan. Then dito naman sa armrest ng door panel natin is leather with red stitches. Then ang texture ng seats natin is full genuine leather na. With red stitches din siya guys. Then adjustable ang mga headrest natin. Then meron tayong armrest with 2 cup holders. Ang ceiling natin guys is black na. So mas hindi siya prone sa dumi. So sinara ko lang guys. As you can see, spacious legroom. Isa sa mga best asset talaga ni Honda yan. Even kahit yung mga previous model nila, mga early 90s, talagang maluluwag ang unit ng ating Honda vehicles. Then sa center portion natin guys, meron tayong aircon vent. Meron tayong dalawang type C na charging ports. Dome light. So touch na siya. LED na guys. Then meron tayong sunroof. So kay hybrid guys, meron na siyang sunroof. Then 12 speakers nga pala siya guys. Boss ang sound system natin guys ha. Boss sound system. Di pa tayo sa front portion guys. Ano lang to guys ha, quick review lang.
So based on Honda Philippines, nag-range siya ng 33 kilometers per liter. So napaka fuel efficient niya, pero it will always depend on your driving habit at kung ilan ang pasahero mo. So dito naman tayo sa door panel ng driver's seat. Nandito yung buttons natin, power folding side mirrors, adjustments ng mirror itself, ng side mirrors. Ito yung kanyang control knob, central door lock, window switches. PSI guide, normally 32 sa harap, 30 sa likod. Pero kung gusto mo mas i-adjust ng mababa or mataas, okay lang. Kung ano yung preferred mo, okay rin lang yun. Then nakana na tayo, power seats na tayo guys ha. Pero the driver side, meron siyang lumbar support. Sa passenger seat, power seats lang siya. So adjustments lang ng incline, recline, forward and back. The good thing about kay CR-V rin, full digital panel na tayo. As you can see, meron tayong RS welcome display. Then yan. So balik ko lang uli muna sa 1 ang ating zoom. Then ang ating steering wheel guys is leather cover na with red stitches. Then audio control with hands-free telephone assist. Buttons for the adaptive cruise control and Honda sensing. Meron na siyang paddle shifters. Ito yung plus and minus sign. Andito yung switch ng headlights and fog lamps. Switch naman to ng wipers. Then push start button na siya guys. So pag push start button, apakan natin yung brake at kailangan ang smart key nasa loob para mag-on yung engine. Pag i-off naman natin, kahit di mo naapakan yung preno, basta pindutin mo lang uli yung power, mag-off na yung engine. Then dito sa side na to, nandito yung sa Honda sensing, tailgate and vehicle stability assist or traction control. Then for the hood, then RS pedals. And the good thing about nga pala sa aircon vent natin, may similarity siya sa Honda Civic. So it's more on honeycomb aircon vent. Tapos meron siyang glossy black sa upper portion. Then sa inner portion naman meron siyang chrome na accent. So kung manonotice nyo, very smooth tsaka very clean ng dashboard natin. Pero ang lakas ng dating. Then naka touchscreen audio unit tayo na naka mount with Apple CarPlay and Android Auto Ready. Wireless na siya guys ha. Wireless na. Then meron na siyang Honda Connect na which is si ano pa lang ang meron, si CR-V. So meron ka ng access through phone, then meron ka mga preventive maintenance na reminder. Yun. So it's more on premium features na. So nag-evolve na rin ang features natin through more on convenient way. So ayun na tayo sa stage na yon. Then eventually in a few years time, mas marami na ang hybrid and electric vehicles. Then knob ng aircons natin, dual zone air conditioning na rin siya. Then ports natin, type C and universal size ng port. Then power outlet, wireless charger port. Then meron tayo space dito for some hanky siguro, or cellphone din, pwede rin. Then shift knob natin, dito yung ano natin, clutch. Then leather with red stitches ang cover. Then meron tayong park, reverse, neutral, drive and sport. B, sorry. So it's more on braking system. So pag mga pa downhill ka, lagay mo siya sa B para at least magcha-charge uli yung battery. Yun yung purpose nun. Drive mode, meron tayong Econ, normal and sports mode. Ganito yung kanyang pag-switch. Hill descent control, gagamitin mo siya pag pa downhill, i-on mo to para at least hindi ka nagagamit ng brakes. Magse-self adjust yung mga gulong para mabagal ang ikot.
Then if ever bumalik ka sa flat terrain or flat na daan, bigla siya mag-release or eventually mag-release siya pag na-sense na ni CRV na bumalik ka na sa flat na daan. Malaking tulong to guys yung hill descent control. Mabagal ang ikot agad ng gulong kaya hindi ka na masyado gagamit ng brake. Then electronic park brake, pag gagamitin mo siya ng park, pag gagamitin mo lang siya pag magpapark ka na matagal or i-off mo na yung engine. So yun yung pag-activate, pull up, pag gusto mo siyang i-release, apakan mo yung brake, then press down. Brake hold, ito yung magiging handbrake mo pag stop and go ka sa traffic. 2 cup holders, armrest with red stitches. Ang laki ng armrest natin guys, napaka komportable nito lalo na sa mga long drive. Console box natin, dyan natin lalagay yung mga candies, other documents natin or cords or mga charging natin, power banks, pwede rin dyan. Passenger seat, then visors natin guys with light na yan and mirror. Same goes with the other side. Airbags natin, meron tayong side airbags sa front seats, dual front airbags, tapos mini airbags rin tayo dito guys Then side curtain airbags hanggang dulo. Kaya pagdating sa safety ng clients or ng end users, hindi magpapauli ang Honda. Lagi nilang priority ang safety ng ating mga unit owners. Then ang ating map light is LED na. Tapos lagayan na shades. Then ito yung button natin guys switch button natin for the sunroof, tsaka yung kanyang cover. Glove box, dyan natin lalagay warranty booklet, owner's manual, then copy ng ORCR and insurance policy just in case you have one. So guys, for the meantime, yun lang muna. If ever you have any concerns regarding cash discounts for cash or bank PO purchases, even low down payments, parts inquiries, test drives, bank visits, bank display for our bank partners, then service appointment, feel free to call or text 0906-386-8937 or visit me at 598 EDSA Balintawak, Caloocan City, and look for me guys, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales manager here at Honda Cars Balintawak. Looking forward to meet you here guys and render my services to you. Kindly subscribe na nga rin pala sa aking YouTube channel para maging updated lang sa mga susunod na videos. And pa-follow na rin sa aking Facebook, Ross Oliver Cruz, and aking Facebook page, Honda Cars Balintawak Best Deals by Ross Oliver Cruz. Yun lang guys. Thank you and God bless.